Amen. Praise the Lord. At tayo po darako na sa pinakamalagang bahagi ng programa. Nakusan po ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita ng ating malapit na Jesus na dadalhin sa atin natin beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. Maminamahal, ako po ay nagbibigay ng pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. At gayon din nagpapabot po akong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At gayon din sa lahat ng mga manugang at mga apo ng ating beloved pastor. At patuloy nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, naroon ang ating banal na gawain. Magandang gabi po at maligayang panonood po. Tayo po sama-samang manalangin muna. Mga minamahal, bago tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, minsan pamahal Panginoon, kami po'y lumalapit, dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, humingi po kami ng kapatawaran. Sa lahat po ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, dakilang Diyos, gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal na sagradong salita, mahal Panginoon. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig, mahal Panginoon, lalo na po ang mga may taglay na mga karamdaman, may mga pangailangan, dakilang Diyos, abutin mo po sila na yung dakilang kapangyarihan, mahal Panginoon, sa pamagitan ng pananampalataya sa iyong mga salita. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kindly, mami, buksan muna natin ang ating mga pambungad na talata dito sa Jeremias 9, talatang 1 hanggang 3, talo ng 18. Dito po sa aklat po ng Jeremias, Kabanatay 9, talatay 1 hanggang 3, talo ng 18. O kung ang aking ulo lamang ay maging tubig at ang aking mga mata ay bukalan ng mga luha upang ako'y makaiyak araw at gabi dahil sa pagkamatay ng anak na babae ng aking bayan, o kung magkaroon ako ng ilang ng patuluyan sa mga naglalakad upang aking maiwan ang aking bayan at lisanin ko sila sapagkat silang lahat ay mga ngadunya, kapulungan ng mga taong taksil, at pinamimilantik nila ang kanilang dila gaya ng kanilang busog dahil sa kabulaanan, at sila'y nagsisitakas sa lupain, ngunit hindi para sa katotohanan, sapagkat sila'y nagpatuloy mula sa kasamaan hanggang sa kasamaan, at hindi nila ako nakilala, sabi ng Panginoon. Talon po ng 18, sabi dito sa 18, at mangagmadali sila at mangaglakas sila ng panangis dahil sa atin, upang ang ating mga mata ay daluyan ng mga luha at ang ating mga talukap mata ay labasan ng tubig. Amen. Amen. Maminamalang ating pong paksa ay pamagatan po natin wasted tears. Wasted tears. Yung luha na nasasayang. Alam niyo, maminamahal, isa po sa pinakamagandang disenyo na ipinagkalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, ay yung pong inilagay niya po tayo, inilagay ng Diyos sa ating mga mata ay ang butas na daluyan ng luha. Inilagay ng Diyos ito, maminamahal, para tayo po ay makaluha, makadama tayo ng kaginawaan pagkatapos nating umiyak, pagkatapos nating lumuha. Kapag tayo po ay may mga mabibigat na mga problema, nasa matinding pagsubok, kapag tayo po ay nakaiyak, maminamahal, nagiginawaan po tayo, lalo na po pag nararamdaman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakagandang disenyo ng Diyos yan, maminamahal, para tayo po ay magkaroon ng kagaanan sa mga kabigatan na dumarating
sa buhay natin sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay hindi naman po lagi maminamahal ng mga rosas, kundi minsan ay makakaranas tayo ng tinik, makaranas tayo ng pagsubok. Pero dahil sa, sabi nga, daluyan ng luwa na inilagay ng Diyos sa ating mga mata, tayo po ay nagkakaroon po ng tinatawag na kaginawaan, relief. Pero dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, mayroon pong mga pagluwa na nasasayang lang. Yung tinatawag na wasted tears. Dito po sa banal na kasulatan, matungayan po, mga minamahal, matungayan po natin na kapag wasted tears, hindi imbis na tayo po ay makaramdam ng kagaanan, ang mangyayari, maminamahal, tayo po ay lalong mabibigatan. Lalong napakasakit sa dibdib pag yung wasted tears. Unang-una, maminamahal, kung tayo po ay umiiyak dahil sa mga bagay na material, yung nawalang material na bagay. Yung mga bagay na pinahalagaan natin dito, gaya ng mababasa po natin dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 26. Tapos itaas natin ang verse 11. Alam nyo, maminamahal, si Saul, nung siya po'y nagkasala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya iniyakan, maminamahal, yung kanyang kasalanan. Hindi niya iniyakan, maminamahal, yung kanyang pagkakamali. Ang iniyakan niya, maminamahal, yung sinabi sa kanya ng mahal na Panginoon, tatanggalin ang kaharian sa kanya. Yung material, yung kapangyarihan. Ang iniiyakan niya, yung kapangyarihan. Ang iniiyakan niya, yung material. Marami mga mananampalataya, pag natanggal sa trabaho, nawala ng material na bagay, nawala yung kotse, nanakaw, nakarnap, yung kanilang mga sasakyan, umiiyak. Pero yun ay tinatawag na wasted tears, maminamahal, na sabi ng Biblia, hindi po makalulugod sa ating Panginoon, hindi makapagbibigay ng kagaanan. Basahin po natin ito sa 1 Samuel chapter 15 verse 26, tapos itaas natin ang 11. Dito po sa aklat ng unang Samuel, kabanata 15, talatay 26, at itaas ng 11. Sa 26, at sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo, sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, at itinakwil ka ng Panginoon upang huwag ka nang maging hari sa Israel. Sa 11, itaas ng 11, at ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul, sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit at siya ay dumaing sa Panginoon buong gabi. Amen. Amen. Maminamahal, sabi, at ikinalungkot ni Saul, maminamahal, sabi, ikinalungkot ni Saul ang pagkasabi sa kanya ni Samuel, na hindi niya natupad ang utos ng mahal na Panginoon. At ang sabi, siya ay nagalit at siya ay umiyak. Siya ay dumaing sa Panginoon buong gabi. Siya ay umiyak buong maghapon, buong gabi na yun, maminamahal. Ikinalungkot niya na sinabi sa kanya ni Samuel, maminamahal, na aalisin sa kanya ang kaharian at ibibigay sa iba. Sabi ng 1 Samuel 15:26. Kaya nga, imbis na siya po, maminamahal, ay magsisi dahil sa kanyang kasalanan, ang ginawa niya, iniyakan niya yung kanyang yung kaharian, yung palasyo, yung kanyang kapangyarihan. Yan po'y wasted tears, maminamahal. Kaya nga, ang sabi rito ay nagalit. Siya ay nagalit, maminamahal, at dumaing sa Panginoon. Siya po ay, ang naging resulta ay galit. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ito po yung mga dapat hindi natin iniiyakan, yung mga bagay na material. At pangalawa, ito po, maminamahal, kung mababasa nyo po dito sa Jeremias, Kapitulo 16, talatang 4 hanggang 5, yung mga taong pinarusahan ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga kalamidad, sa pamagitan ng mga trahedya, at dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan at pinabayaan ang kautusan ng mahal na Panginoon, hindi po dapat natin iniiyakan yan, sapagkat yan po'y pag-aaksaya lang ng luwa. Sabi rito, basahin po natin ang Jeremiah chapter 16 verse 4 and 5, talo natin ng 10 up to 11. Dito po sa aklat ng Jeremias, kabanata 16, talatay 4
hanggang 5, talo ng 10 hanggang 11. Sa 4, sila'y mga mamatay ng mga mabigat na pagkamatay, hindi sila pananaghuyan o ililibing man sila. Sila'y magiging parang dumi sa ibabaw ng lupa at sila'y mga lilipol ng tabak. At ng kagutom at ang kanilang mga bangkay ay magiging pinakapagkain sa mga ibon, sa ipapawid at sa mga hayop sa lupa. 5, sapagat ganitong sabi ng Panginoon, huwag kang pumasok sa bahay na may tangisan o pumaroon man upang tumaghoy o manangis man sa mga iyon, sapagat aking inalis ang kapayapaan ko sa bayang ito, sabi ng Panginoon, ang kagandaang loob at mga malumanay na kaawaan. Talo ng 10 hanggang 11. At mangyayari, pagka iyong ipakikilala sa bayang ito ang lahat ng mga salitang ito, at kanilang sasabihin sa iyo, bakit sinalita ng Panginoon ang lahat na malaking kasamaang ito laban sa amin? O ano ang aming kasamaan? O ano ang aming kasalanan na aming ginawa laban sa Panginoon naming Diyos? 11, kung magkagayoy iyong sasabihin sa kanila, sapagkat pinabayaan ako ng inyong mga magulang, sabi ng Panginoon, at nagsisunod sa ibang mga Diyos, at nangaglingkod sa kanila, at nagsisamba sa kanila, at pinabayaan ako, at hindi iningatan ng aking kautusan. Amen. Amen. Yan po, maminamal, yung mga taong pinarusahan ng Diyos sa mga kalamidad. Sabi sila ay hindi na tataguyan at hindi na maibuburol. Sila ay magiging parang dumi sa ibabaw ng lupa, malilipol sila sa tabak, sa kagutom, at ang kalamabangkay ay magiging pinakapagkain sa mga ibon sa impapawid. At ang sabi ng talatang 5, maminamahal, Jeremias 16:5, sabi rito, sapagat ganito sabi ng Panginoon, huwag kang pumasok sa bahay na may tangisan, o pumaroon man upang tumaggoy o manangis man sa mga yaon, sapagkat aking inalis ang kapayapaan sa bayang ito, sabi ng Panginoon, at ang kagandang loob at ang aking malumanay na kaawaan. Anong kasalanan? Sabi ng Biblia. At mangyayari, sabi po rito, pagka iyong ipakilala sa bayang ito, lahat ng salitang ito at kailangan sasabihin, bakit sinalita ng Panginoon ang lahat ng kasamaan laban sa amin? Ano ang aming kasamaan? Ano ang aming kasalanan na ginawa namin laban sa Panginoon? Ang sabi rito, sapagkat kayo'y nagsisunod sa ibang mga Diyos at naglingkod sa kanila at nagsisamba sa kanila at pinabayaan ako at hindi iningatan ang aking kautusan. Amen. Kaya nga pag iniiyakan natin, tinatangisan natin yung mga taong pinatay ng Diyos sa mga kalamidad, sa mga trahedya, dahil mga minamal tinanggihan nila ang kautusan ng mga Panginoon at nagsisamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ng Biblia, sila po, mga minamal, ay hindi po dapat tangisan. Yan po'y wasted tears. Nag-aaksay ka lang ng luwa. Hindi kagaanan ang mararamdaman mo, kundi kabigatan. Katulad dito, mababasa rin po natin, mga minamahal, sa Lucas. Sa Lucas, Kapitulo 23, talatang 27 hanggang 28. Itong mamamayan ng Israel, ito pong mga kababaihan ng Jerusalem, habang ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, ay papunta dun sa bundok ng Golgotha para ipako sa krus, sila'y nagtatangisan, sila'y nag-iiyakan. Na hindi nila alam na kapag hindi naipako ang ating mahal na Panginoon sa krus, hindi siya maminamahal mamatay para sa ating kasalanan, hindi tayo maliligtas. Wala tayong kaligtasan. Kaya nga tinatangisan nila, maminamahal, yung hindi nila alam. Hindi nila alam yung mga bagay, maminamal, bakit sila tumatangis. Sabi rito, maminamal, basahin po natin ng Lucas, Kapitulo 23, talatang 27 hanggang 28. Dito po sa Lucas, Kabanatay 23, talatay 27 at 28. At siya ay sinundan ng isang makapal na karamihan sa bayan, at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kanya. 28, datapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Amen. Amen. Maminamahal, sabi ng mahal na Panginoon, huwag niyo akong tatangisan. Ang tangisan niyo ang inyong mga anak.
ang inyong mga sarili. Bakit? Sapagkat ang Jerusalem ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Sila po ay nasa ilalim, mga minamahal ng kasalanan. Kaya nga ang ating mahal na Panginoon ay namatay, hindi lamang sa bansang Israel, hindi lamang para sa Jerusalem, kundi sa buong katauhan. Sabi ng Biblia, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa. Si Kristo'y namatay ng dahil sa atin. Kaya nga, ang dapat nating taguyan, ang dapat nating iyakan yung ating mga sarili, na tayo mapatawad ng ating mahal na Panginoon, na tayo isa sa mga kahabagan ng ating Diyos, isa po tayo sa iligtas. Sino ang dapat nating iyakan? Ano po ang dapat nating gawin, maminamahal, at sino yung mga dapat iniiyakan? Dito po sa Banal na Kasulatan, maminamahal, yung mga taong gusto nating iligtas. Pag ang tao'y napahamak na, wala nang paraan yan. Wala nang paraan para sila'y maligtas. Pag sila'y po'y namatay na sa kasalanan, tinanggihan na nila ang kaligtasan. Dapat, habang sila'y po'y nabubuhay pa, habang sila pa ay nandito pa sa ibabaw ng mundo at nais pa ng ating mahal na Panginoon na sila'y iligtas, ito po ang ating tangisan. Sabi po ng Jeremias, Kapitulo 13, talatang 17, kailangan mga minamahal, ito pong mga taong wala pa sa ating mahal na Panginoon, ang mga taong nasa lusak na kasalanan, mga taong nabubuhay pa dito sa mundo, pwede pa silang agawin sa kamay ng Diablo sa pamagitan ng ating pagtangis, sa pamagitan ng ating mga panalangin. Basahin po natin ang mga talata. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kabanata 13, talatang 17. Sabi po dito, ngunit kung hindi ninyo didinggin, ako'y iiyak na lihim dahil sa inyong kapalaluan. At ang mata ko ay iiyak na mainam at dadaluyan ng mga luha sapagkat ang kaawan ng Panginoon ay nabihag. Dito sa Jeremias 14, 17. Jeremias 14:17, sabi po dito, at iyong sasabihin ang salitang ito sa kanila, daluyan ang aking mga mata ng mga luha, gabi at araw, at huwag maglikat, sapagkat ang anak na dalaga ng aking bayan ay nasira ng malaking pagkasira na may totoong mabigat na sugat. Amen. Amen. Yan po, maminamalang ginagawa ni Jeremias. Bago dumating ang malaking pagkawasak ng Jerusalem, bago dumating maminamal si Nabukadnezar para sirain maminamal ang lungsod ng Jerusalem, pagnakawan at bihagin ang mga anak ng Israel, siya po'y umiyak maminamahal. Sabi niya, ngunit kung hindi nyo ako didinggin, ako iiyak ng lihim dahil sa inyong mga kapalaluan at ang mga mata ko'y iiyak na mainam at dadaluyan ng mga luwa sapagkat ang kawan ng Panginoon ay mabibihag. Iniyakan niya ang Jerusalem, iniyakan niya ang Israel. Kasi alam niya, maminamahal, na mayroong mensahe ang Diyos sa kanya ng ang Israel dahil sa katigasan ng puso na ayaw makinig ng salita ng Diyos. Sila po, maminamahal, ay dadasin. Sila ay sasalakayin ni Nabukadnezar at sila po, maminamahal, ay gagawin bihag. Ang sinumang susunod at magpapasakop kay Nabukadnezar, sabi rito, maminamahal, sila ay mabubuhay. Ngunit ang hindi tatalima at hindi susunod kay Haring Nabukadnezar, sila ay malilipol at sila ay mapapahamak. Kaya ganun ang nangyari, maminamahal. Sabi ni Jeremias, maminamahal, sabi niya, at inyong sasabihin ang salitang ito sa kanila, daluyan ng aking mga mata ng mga luwa, gabi at araw, at huwag maglikat sapagkat ang anak na dalaga ng aking bayan ay nasira at malaking pagkasira na may totoong mabigat na sugat. Ayun ang dahilan kung bakit sinabi niya sa pambungad na talata, Jeremias 9:1, maminamal na sabi niya na kung ang aking bumbunan lamang ay magkaroon ng butas at ang aking mga ulom ay ang aking mga matay daluyan ng mga luwa ay ako'y luluwa upang ipakita ko sa aking mahal na Panginoon na minamal ang aking pagdadalamati dahil sa bayan na napahamak maminamal dahil sa pagsuway sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito sa Banal na Kasulatan maminamal, ito po yung mga dapat nating iyakan.
Ha? Ang mga tunay na mga mangangaral, ang mga tunay na mga nagdadala ng salita ng Diyos, gaya po nila Apostol Pablo, gaya mga minamahal na mga mananampalataya na umahayo, sabi ng Psalms 126 verse 5 and 6, sila po ay lumuluha. Bago sila humayo, bago sila maminamahal magpatotoo, bago sila pumunta doon sa mga bilangguan, bago sila pumunta sa lansangan, sabi ng Biblia, namumuhunan sila ng pagluha. Gusto nila maminamahal na sila po ay kahabagan ng ating mahal na Panginoon ang lahat ng kanilang mga mapapangaralan na salita ng Diyos upang ito po'y makalag sa tali ng kasalanan. Sabi rito sa awit 126 verse 5 and verse 6, basahin po natin mga talata. Dito po sa aklat ng mga awit 126, ang talatay 5 at 6. Sabi dito, sila na nagsisipag-asik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. 6, siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim, siya'y di sasalang babalik na may kagalakan, nadala ang kanya mga tangkas. Amen. Amen. Ganyan po, maminamahal ang nais ng ating mahal na Panginoon. Bago tayo umayo, bago tayo pumunta doon sa ating mga gampaning espiritual, sabi tayo magasik na may luha at tayo magsisiani ng kagalakan. Siyang lumalabas at umiiyak, nagdadala ng binding itinanim. Sila hindi sasalang babalik na may kagalakan, dala ang kanilang mga tangkas, ang kanilang mga bunga. Kaya nga, kung tayo po lamang maminamahal ang ating pagluha, ang ating pag-iyak, maminamahal ay makabuluhan. Hindi po wasted, hindi po nawawalan ng gana yan, hindi nawawalan ng kabuluhan ang ating pagluha. Magbubunga yan ng maraming mga kaluluwa. Lahat ng mga tunay na mga mangangaral, ang puhunan nila hindi galing sa pagsasalita. Hindi po sa pamagitan ng mga mainam na talumpati. Ang puhunan ng mga tunay na mga mangangaral ay mga pagluwa, mga minamahal, panalangin na may luwa, gaya ng ginagawa namin, beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida. Gabing-gabi, mga minamahal, umiiyak, lumuluwa siya, nag-aayuno, nagpupuri, magdamag, para ang mga tao po, abang siya po'y nangangaral, maminamahal, lumambot ang puso, kahabagan sila ng ating mahal na Panginoon. Maging si Apostol Pablo, sabi po rito, basahin po natin ang Acts chapter 20 verse 19. Italo natin ang verse 31. Ang kanyang ginagawa, maminamahal, sabi po rito, siya ay umiiyak, maminamahal na may pagtangis, lumuluwa po siya, maminamahal. Sabi po rito na naglilingkod siya sa malapang na may pagpapakumbaba sa isip, mayroong mga pagluwa at mga pagsubok. Sabi rito, basahin po natin dito sa Acts 20 verse 19 and verse 31. Dito po sa aklat ng mga gawa, kabanataya 20, talataya 19 at 31. 19, sabi dito, at na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Talo ng 31. Sabi dito, kaya nga, kayo'y mga puyat na alalahanin sa loob ng 3 taon, ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagluha. Amen. Ang mga puhunan, ang puhunan ng mga tunay ng mga mangangaral na may marubdob na pag-ibig sa mga kaluluwa, maminamahal, ito po'y pagluwa. Pagpanangis sa Diyos, maminamahal, upang ang ating pinakamamahal na Panginoon ay mahabag sa kanila. Kalagan sila ng kakalaban, maminamahal, mula sa pagkatali ng kasalanan. Maging ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, ang ating Diyos na nagkatawan tao, maminamahal, sabi ng Biblia, at nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan. Sabi ito, Lucas 19:41 hanggang 44. Ang ating mahal na Panginoon, siya ang unang naging halimbawa, maminamahal, paano tayo makapagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Mayroon pong kasamang pagluwa, pagtangis, para tayo po, maminamahal, ay maging mabisang mangangaral ng salita ng Diyos. Sabi rito, basahin natin. Dito sa aklat ng Lucas, kabanata po 19, talataya 41 hanggang 44. Sabi dito, at nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan. 42, na sinasabi kung sa araw na ito
ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan. Dapat ngayon pawang nangatatago sa iyong mga mata. Sa 43, sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng mga kuta ng mga kaaway mo at kukubkubing ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila. 44, at ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Amen. Hindi nila nakilala, maminamal, ang panahon ng pagdalaw sa kanila ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos na nagatawan tao. Dinalaw sila, maminamahal. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, siya po ay tumangis. Ha? Tumangis siya, maminamahal, at iniyakan niya ang bansang Israel. Sabi, ito'y kanyang tinangisan. Sapagkat, maminamahal, sabi ko, nakilala mo sana ang iyong sarili at ang mga bagay na naukol sa iyong kapayapaan, dapat ngayon pawang nakatago sa iyong mga mata. Hanggang ngayon, maminamahal, nakatago sa kanila ang katotohanan patungkol po sa ating mahal na Panginoong Kristo. Katunayan, maminamahal, mayroon pong bagong batas na in-implement sa Israel. Bawal ipangaral ang patungkol sa ating mahal na Panginoong Kristo. Hanggang ngayon, sabi, dapat ngayon pawang nangatatago sa iyong mga mata. Yung malaking biyaya na nakalaan sa Israel, nakatago pa rin sa kanilang mga mata. Kaya hanggang ngayon, tinatangisan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito sabi rito sa Lucas 19:43 and 44, sapagkat darating sa iyong araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo. Kukubkubing ka, gigipitin ka sa magkabi-kabila. Ha? At ang sabi, ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo yung pagdalaw. Yan po yung naganap, mga minamahal, nung panahon ni Emperor Titus. Si Titus the Great, 70 AD. Nangyari itong sinabi ng ating pinakamamahal na panahon ni Titus, mga minamahal, Emperor Titus, 70 AD. Sabi rito, walang bato na sa ibabaw ng kapwa bato, maminamahal, na nag-iwan. Winasak niya ang Jerusalem, winasak niya ang Israel, at ang nagsipangalat ang mga Israel na bura sa mapa. Ang Israel, maminamahal, ay nag-scattered sa iba't ibang panig ng mundo, na wala sa mapa ang bansang Israel. Bakit? Sapagkat ayaw nila, maminamahal, tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Hindi sila naniniwala na si Kristo ang Mesiyas, ang ating mahal na Panginoon ng Diyos na nagkatawan tao, na siya, sabi ng Biblia sa Roma 9, talatang 5, kung idadagdag natin, na siya ang Kristo, na sa kanilang, sabi na sa kanilang mga magulang, nagpahayag ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Siya ang Diyos na maluwalhati, magpakailanman. Yung tinanggihan nila na Mesiyas, ang ating mahal na Panginoon Kristo, siya pala ang Diyos na maluwalhati, magpakailanman. Sabi rito. Basahin po natin Roma 9:5, idagdag natin dito sa po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatay 9, talatay 5, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman, siya nawa. Amen. Amen. Yan po ang sinasabi dito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na ang kanilang mga isip, sabi rito mga minamahal, hindi nila nakilala ang ating mahal na Panginoon. Ang kapayapaang nauukol sa bansang Israel ay pawang nakatago sa kanilang mga mata. Amen. Hindi nila naintindihan, natakluban ng kanilang mga pag-iisip patungkol po sa kalulatian na naghihintay para sa kanila, mga minamahal. Kaya nga dapat tayong umiyak, mga minamahal. Bakit? Dapat tayong umiyak sa mga taong hindi paligtas sapagkat, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, ang tao imposible maligtas. Sabi rito sa Marcos 10, talatang 26, mga minamahal, ang tao imposible maligtas. Napakahirap maligtas ang tao. Sabi kong sa tao ay mahirap, pero ang Diyos ang laging gumagawa ng paraan. Sa Diyos ay walang imposible. Bakit mahirap, mga minamahal? Sapagkat ang tao ay binibigyan ng Diyos ng freedom. Freedom of choice. Binibigyan niya ng pagkakataong pumili. Pero laging pinipili ng tao, maminamahal, ay yung mali.
Laging pinipili ng tao ay masama. Laging pinipili ng tao ay kapamakan. Ayaw nila nang pumili ng katwiran, ayaw nilang pumili ng tama, ayaw nilang pumili, maminamahal, na para sa kaligtasan nila. Kaya nga, sabi ng Marcos 10, talatang 26, sa tao, imposible talaga maligtas dahil sa freedom. Dahil sa tinatawag na freedom of choice. Basahin po natin ito, maminamahal, Marcos 10:26. Dito sa aklat ng Marcos, Kabanatay 10, ang talatay 26. At sila'y nangagtatakang lubha na sinasabi sa kanya, sino nga kaya ang makaliligtas? Amen. Sino nga kaya ang maliligtas? Sundan natin Mateo 19:26. Dito Sa po, tao, imposible. Sabi ng malabang, ngunit sa Diyos, walang imposible. Siya ang gagawa ng paraan para ang tao ay maligtas. Mateo 19:26. Sabi po dito sa Mateo Kabanatang 19, talatay 26. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapwat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Amen. Amen. Ha? Sinabi ng ating malapang di mangyayari sa mga tao, imposible sa mga tao maligtas. Datapwat sa Diyos, ang lahat ng bagay may pangyayari. Amen. Sa Diyos walang imposible. Siya ang gagawa ng paraan. Ang gagawin lang naman natin, maminamahal ko pang mga minamahal, ang mga loved ones natin, gusto natin maligtas, kinakailangang iyakan natin yan sa Panginoon. Iiyak natin sa Diyos. Amen. Ha? Sinabi ng Biblia, kapag nakita sa atin ang burden, yung pagmamalasakit sa kaluluwa, makikita sa atin ang muka ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Genesis 33 verse 10. Pag nakita ng ating nakita ng mga tao ang pagmamalasakit natin sa kaluluwa, makikita nila sa atin ang ating mahal na Panginoon Kristo, yung tinatawag na habag. Kapag tayo po nagkaroon ng kahabagan, nagkaroon po tayo ng awa sa kaligtasan ng mga tao, makikita nila sa mukha natin ang mukha ng mahal na Panginoon Kristo. Sabi ng Genesis 33 verse 10, at sundan natin ang Mateo 9:36. Dito sa aklat po ng Genesis Kabanatay 33, ang talata po 10, sabi dito, at sinabi sa kanya ni Jacob, hindi, ipinamamanik ko sa iyo na kung ngayoy nakasundo ako ng biyaya sa iyong paningin, ay tanggapin mo nga ang aking kaloob sa aking kamay, yamang nakita ko ang iyong mukha, na gaya ng nakakakita ng mukha ng Diyos, at ikaw ay nalugod sa akin. Dito sa aklat po ng Mateo, Kabanatay 36. ang talatay 36. Sabi po dito, datapwat ng makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahapis at nangangalat, nagaya ng mga tupa na walang pastor. Amen. Kapag nakita, mga minamahal ng mga tao yung habag natin, makikita nila sa atin ang muka ng ating mahal na Panginoon Diyos. Ha? Gaya ng sinabi, mga minamahal, dito sa Genesis 33 verse 10. Ang sabi rito, hindi pinamamanin ko sa iyo na kung ngayon nakasundo ako ng biyaya sa iyong paningin, ay tanggapin mo nga ang aking kaloob sa aking kamay. Yamang nakita ko ang iyong muka, gaya na nakakita ng muka ng Diyos, at ikaw ay nalugod sa akin. Amen. Pag nakita tayo po, maminamahal, ay may marubdob na pagkaawa, pag-ibig sa mga taong mapapahamak, makikita nila sa atin ang mukha ng Diyos. Sila ay kahabagan ng mahal na Panginoon, sila po ay maliligtas sapagkat sinabi ng Biblia, mga minamahal, sabi po ng, kung mababasa po natin ng Roma 9, talatang 15, sabi, kinaawaan ko mga dapat kong kaawaan at kinahabagan ko ang mga dapat kong kahabagan. Tanggap sila ng kahabagan galing sa mahal na Panginoon sapagkat makikita nila sa atin yung mukha ng ating mahal na Panginoon na tayo habag na habag sa kanila. Dito sa aklat po ng mga taga-Roma, Kabanatay 9, talatay 15, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinakaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan,
Kung tayo po ay luluwa, gawin natin makabuluhan ang pagluwa natin. Gawin natin kapaki-pakinabang. Huwag tayong lumuha dahil sa mga taong napahamak na dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag tayong lumuha, maminamal dahil sa mga pagsubok, sa mga problema. Lumuha tayo para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Jeremias 31:16, ganito ang sabi ng Panginoon, iyong pigilin ang iyong tinig sa pag-iyak at ang iyong mga mata sa mga pagluwa, sapagkat gagantihan ang iyong mga gawa, sabi ng Panginoon, at sila'y magsisibalik na mula sa lupain ng kaaway. Magkakaroon ng pakinabang ang pagluwa natin. Sabi ng Biblia, maminamal gagantihan ang ating mga gawa, sabi ng Panginoon, at sila'y magsisibalik mula sa lupain ng mga kaaway. Ililigtas natin sila, maililigtas natin sila mula sa lupain ng kaaway. Ibig sabihin, maibabalik natin sila sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, habang napapakinggan niyo pong I Give You Jesus, mga minamahal, sumabay po kayo sa panalangin. Kung meron kayong dapat iyakan, mga minamahal, ito po ang inyong kaligtasan. Ang kaligtasan na yung mga kaluluwa. Tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Tayo po yung sumabay sa panalangin, mga minamahal, banggitin niyo po ang mga katagang ito, sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Mahal na Panginoon, nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Mula nang ako po yung nagkaisip hanggang sa oras nito. Patawarin mo po ako, tinatanggap ko ang kaligtasan. Mahal Panginoon, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos, at tari ng aking buhay, iligtas mo po ako sa po ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Maminamal kami naman po manalangin sa inyo. Sabay-sabay po tayo manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin sila mga tunay na anak mo. Kabagan mo sila, mahal na Panginoon, sampo na kalamamahal sa buhay. Tulungan mo po kami, mahal na Panginoon, na makapag-akay kami na maraming mga kaluluwa. Lalo na sa lugar na ito ng Olonga po. Kayo pong gumawa ng kapamaraanan. Mahal na Panginoon, na matungayan nila yung banal na gawain, dakilang Diyos. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Maminamal bilang point of contact, ipatong niyo po yung mga kamay sa inyong mga gadget, sa inyong mga tablet, sa inyong mga pinakikinggang mga gadget, maminamalo, cellphone. Hawakan niyo po yung cellphone niyo, maminamahal, sabay-sabay po tayong manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iunat mo po yung mapagpala at makapangyarihan kamay, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kapatid po namin itong humingi ng panalangin. Dakilang Diyos, kabagan mo po sila. Mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin po namin, beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, narito po si Sinaida Cortez. Dalangin po namin na hirap po siyang huminga, malapan siya po'y bedridden, hindi po makalakad. Kabagan mo po siya, malapang bigyan mo ulit siya ng pagkakataon na makatanggap ng kalakasan, gumaling sa kanyang taglay na karamdaman at maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ganyan ang complete healing ng beloved Brother Bong Biong. Ganyan dalangin din namin si Patrick Labanera, mahal na Panginoon, patuloy, mahal na Panginoon, hindi matuloy ang operasyon ng kanyang appendicitis, mahal na Panginoon. Ganyan din si Elijah Rabenera, malapang dadangin po namin mababa ang plate count ng kanyang dugo. Malapang na maging malapo kayo, ibalik mo sa normal ang kanyang dugo. Malapang na si Larry Repollo, dalangin po namin ang kanyang lagnat, ang kanyang kubo, ang kanyang sipon at trangkaso. Pagalingin mo po siya, malapang makarecover sa lalong madaling panahon. Si Bida Gapi Sweet, malapanginoon, naway masave ang lahat ng kanyang mamahal sa buhay, malapanginoon. Si Mylene Enriquez, dalangin po namin na may nakabara sa kanyang lalamunan, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Si Brother Tony Bukat, malapanginoon, matanggap niyang complete healing sa kanyang lahat ng karamdaman. Si Rene Pantilon, malapang magbalik loob sa paglilingkod sa iyo. Makadalo siya sa darating na linggo. Malapang si Rodel Enriquez, masave sa banal na gawain. Si Peltacana, malapanginoon, may sinat, may ubo, may sipon. Bigyan ng kompletong kagalingan, malapanginoon. Ganyan din si Medarda Abrea, malapang may karamdamang anxiety, high blood at may nervous breakdown, malapanginoon. Si Nisik Mura, malapanginoon, hallelujah, tirap maglakad. Bigyan mo ng kagalingan, malapang si Medarda Abrea, malapang gini si Nelson Tulagan. Dalangin po namin na makakilala at makapaglingkod at matanggalan lahat ng kanyang mga bisyo, malapanginoon. Si Aurora Santos sa kanyang karamdamang sakit sa puso, pagalingin mo po, malapanginoon. At gayon din si Marivic Masqueda, may sakit, malapanginoon. At si
Limacosa, San Jose, masa ibang kanyang buong pamilya, mga Panginoon. Lahat ng mga sumasabay po sa amin sa gabing ito, kabagan mo po sila. Sinasabay namin lahat ang uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, appendicitis, lahat ng sakit at karamdaman pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Be healed right now. In Jesus' name. Be healed. Be healed in Jesus' name. Bless them, O Lord God. Vices began, problem be solved. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you po, mami, na tanggapin yung kagalingan, lalo't na po ang kaligtasan ng iyong mga kaluluwa. We love you so much. But there's Jesus loves you more. Binibigyan natin ang buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa mensahe po ng kaligtasan na nating napag-aralan, napag-ingat sa gabi ito. At muli po sa pangunguna po ng aming beloved Pastor Evangelist Will Almeida, kami pasamantalang papaalam. At sa araw pa rin ng bukas tayo magsisimula ng 9 p.m. to 10 p.m. At ating po nakasama, nakapiling ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. At sa ating pong online technical side, umantabay po sila. Ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Cristal, beloved Brother Aldan Cristal. At sa lahat po natin mga beloved live webcast viewer, ang Diyos po ang magpala sa inyo. We love you in the Lord. But here is Jesus loves you more. God bless you po. And good night.